Hi guys, so for today's video, as a OFW here in Taiwan, pupunta muna tayo sa ospital para magpa-check up. So ayan na nga, ang tagal ko na nga gusto talaga magpa-check up pero kasi natatakot lang talaga ako. Pero ngayon kailangan ko na talaga ng lakas ng loob bago tayo ma-retire dito sa Taiwan. Kasi 12 years lang naman tayo, lubos-lubosin na natin ang health card na binabawas sa atin. So ayan na nga. Dito nga, inuuna muna yung mga may schedule bago yung mga walang schedule. So, dahil hindi naman tayo nakapagpa-schedule talaga at walk-in naman tayo, mag-intay tayo. Pero mabilis lang naman din talaga dito yung process nila kasi wala naman tayo sa Pilipinas, girl. Kaya okay lang din talaga mag-intay. Hindi ka naman ganun talaga pag-intay na matagal. So, ayan na nga. Nang no-check up na nga ako, binigyan lang din ako ng gamot for the 2 weeks. Tapos sabi ng doktor, after 2 weeks at hindi pa daw okay, may sakit pa din at may bleeding pa din, bumalik daw ulit ako sa kanya. So ayan na nga, nakapagbayad na nga ako at ang binayaran ko is only 580 NT. Pero nung dating panahon mga 2018 siguro, 2020 is mura pa ang check-up. Pero syempre ngayon talagang tumataas naman na ang lahat ng bilihin, ospital. Pero ang importante ay napapakinabangan naman natin to at naibibigay sa atin ng tama as a mamamayan Pilipino dito sa Taiwan. Dahil doon, pauwi na nga ako. Medyo maulan pa nga niya, no? Dahil dyan, anong oras ako pumunta is around 10:30 ng umaga or 11. Mga natapos ako is hapon na, alas 3 na. So, okay lang din yung pag-iintay ko. Natagalan lang talaga ako dito sa may surgeon talaga na sabi kailangan ko daw i-check ulit or ipa-check up yung nararamdaman ko. So, ayun na nga. At dahil pauwi na nga tayo, mabilis lang naman ang biyahe. Lakad-lakad lang talaga tayo. Dito sa bahay ko na to, malayo pa talaga to. Dito lang ako dumayo kasi masanay na ako dito. Ito talaga yung dati kong bahay na malapit sa may ospital. Dito na kasi ako sanay at alam ko na yung pasikot-sikot. Kaya dito na talaga ako nagpa-check up. At saka dito na kasi ako may record. Kumbaga, hindi na ako mahihirapan from the start na gagawin. So, ang smooth na talaga yung dapat na gawin ko dito sa may ospital na to. Tapos, nagpa-assist na lang ako kay Lola. Sobrang bait nga ni Lola. Tinulungan niya ako hanggang sa pagpunta ko doon sa may clinic, sa may room na sabi niya, sige, samahan na lang kita. Total, parang hindi mo naman din talaga alam kung saan ka pupunta na room. Ayun, sinamahan niya ako sa may second floor hanggang sa pinagtanungan ko sa may surgeon sa susunod kong puntahan na room. Talagang nagtanong pa ako sa kanya. Tapos sabi niya, doon ka lang pupunta sa may room na yun, sa way na yun. Tapos yun na. Tapos sabi niya, uuwi na ako. Papaalam na siya. Ito lang ka na mapapakinabangan sa akin. Parang ganun, joke lang. So ayan na nga, nananakbo na nga ako kasi ilang minutes na lang yan. Ang haba pa ng kailangan kong lakarin. Kaya nagtatatakbo na lang ako kasi sayang rin naman, gusto ko na makauwi ng maaga. At nagugutom na rin ako, hapon na. So ayan, pag lalakad ko, konting lakad lang din naman papunta sa may bus station, guys. Dito talaga sa Taiwan, napaka-convenient talaga ng healthcare nila dito. Kaya ako, sinasabi ko talaga sa inyo, kapag dito kayo nagtrabaho, siguradong kahit na magkasakit kayo, may maramdaman kayo, or something na may masakit sa inyo, pumunta lang kayo sa may hospital at talaga namang the healthcare, the gastos, at lahat naman din talaga is hindi kayo mahihirapan. Very mabilis lang at madali lang talaga. Ayan, pwede rin naman kayo magpa-assist sa mga broker nyo, pero kasi ako, total, medyo nakakaintindi naman na tayo ng kahit konting Chinese. May nag-i-English din naman na nag-a-assist, doctors. Ayun, kaya ako na lang din mag-isa yung pumunta. So, at dahil dyan, yung cream na naman at ang gamot ang binigay sa akin, babalik na naman ako after 2 weeks kapag hindi umokay talaga yung sitwasyon or yung nararamdaman ko. At sana naman mawala na talaga to, guys. Hirapan na ako eh.
Pero carry lang naman. Gusto ko lang kasi matapos din talaga tong nararamdaman ko para at least ma-end naman ako matapos na yung 12 years ko dito sa Taiwan. At least wala na ako nararamdaman kasi kung uwi pa ako ng Pinas, doon pa ako magpapadoktor or ang sabihin sa akin ng doktor, kailangan mo na magpa-surgery. Kung sa Pinas is malaking gastos pa. Hindi katulad dito sa Taiwan is may health insurance at talagang yung kinakaltas sa amin is napupunta talaga at talagang nagagamit talaga namin. Kaya ayun, mas gusto ko sana dito ka para kahit papano maunti na lang or maliit na lang yung magastos ko, kumbaga ganun. So ayan, malapit na nga ako sa may bus station. Sobrang lakas pa rin ng ulan ulan pa rin ng ulan, pero alam ko magsasummer ni tamo next week talagang iinit na naman to guys. Ayan, lakad-lakad lang muna tayo hanggang sa makarating sa bus station. So i-check ko din muna kung ilang minutes na lang din ako bago ako mag-wait sa bus na sasakyan ko pa uwi. So diba guys, dito lang din yung area ko before. So dahil nga lumipat tayo ng kumpanya, naiba na yung ating place. Hindi na ito yung area ko. Dito lang din talaga ako nagpa-check up kasi usual, dito na nga din tayo may record. Ayan mo, hindi makita kung ilang minutes. Pero nakita ko naman sa may bus tracker sa cellphone ko is 17 minutes pa. Kaya, ayan, pumunta muna ako sa may post office. Diyan lang din naman katabi. Umupo muna ako, nagpahinga. At, ayan, 3 minutes na nga lang din yung bus ko. Or coming na. Wait pa ako dyan ng konti para makasakay na makauwi. So ayan na nga, sunod-sunod na nga yung bus, pero hindi naman na yan yung bus na sasakyan ko pa uwi sa amin. Ay, naulan na naman, ulan lang, pero yung ginamit ko talagang payong is yung sobrang laki para namang dami yun, hindi ako mabasa, tsaka komportable, hindi umaanggi sa akin. So ayan guys, waiting tayo ng bus. Ang tagal naman ng bus ko, sabi coming na, pero ay nako, pati ba naman ng bus pinag-iintay ako. Sunod-sunod na nga yan. Pwede naman ako sumabay ng 706, pero kasi ang layo ng lalakarin ko, kaya dito na lang ako sa may 275 sasakay. At coming na rin naman siya. Dito na talaga para pagbaba ko ng bus station, konti na lang yung lalakarin ko, hindi na malayo. Kasi tamad ako maglakad pag yung galing dun sa bus station talaga, kasi sobrang haba pa. Kaya sobrang haba. Mahaba na girl. So ayan na nga, coming na nga siya, pero I'm waiting pa din guys. Sana naman makasakay na nga ako, upong-upo na ako at uwing-uwi na. Gusto ko na kumain ng merienda. At nag-iniintay na ako ng aking carbonara sa bahay. So guys, diba guys, sobrang sa Pilipinas kung tutuusin, may mga traffic o whatsoever, kahit na may ginagawa sa kalsada, traffic pa din. Pero dito sa Taiwan, kung magkaka-traffic man is, ayun lang yun talagang umagang-umaga na sobrang fix yung tawag doon guys. Sige, yan na nga yung bus ko, sasakay na nga ako. Hirap na hirap si ate girl mo, nabasa pa din sa payong na yun, no? So ayan na nga, dyan na nga ako uupo sa may unahan. So finally, nakasakay na rin tayo. So ayan nga guys, makikita nyo yan. Yung ginagawa niyan, sobrang tagal na din yan, pero underground na MRT ata yan.
Alam ko ayun talaga, matagal na yung ginagawa pero hindi pa rin natatapos. Pero dito tingnan mo naman ng kalsada, hindi mo pa rin masasabing matatraffic na kahit na may ginagawa sila, hindi na gano'n na nakakasagabal sa mga pasahero, sa mga sasakyan. Go pa din at walang traffic guys. Sobrang talaga, sobrang convenient talaga dito sa may Taiwan. So ayan na nga, nakababa na nga tayo ng bus. Kaunting lakad na lang to papunta sa amin pauwi. So ayun guys, naulan pa din. More lakad-lakad lang. So that's all guys. Thank you and goodbye. God bless you all.